nagdudulot ng cervical cancer at ibang cancer na pwede sa babae at lalaki. Next please. I'll stand here para nakikita ko sila. Next. Okay. Ang HPV, marami ang mga maraming klaseng HPV. More than 100 types of HPV. Pero ang nakakadulot ng sakit sa may-ari ng lalaki at babae, mga 30 to 40 types. 30 to 40 types, yun yung tinatawag na genital HPV. Kasi merong HPV na para sa taas na part ng katawan. Malalaman niyo later on. Okay? So, pero, ang genital HPV nakukuha sa pakikipagtalik. Next please. Okay? Ngayon, lahat tayo, kung may chance lang na pakikipagtalik at hindi na ako magpapataas ng kamay, there's a possibility na na-expose na tayo sa HPV. But it takes 10 to 15 years before females can develop cervical cancer. Hindi lahat ng babae magkakaroon ng cervical cancer. Pero kung naninigarilyo, pangit yung immune system, maraming ibang sakit, no? That can be yung reason kung bakit ang pagkakaroon ng HPV nung mas bata pa kayo ay pwedeng magdulot ng cancer kapag matanda na kayo. Tinakpan ko po ito kasi dito parang ganda, parang broccoli, no? Pero ito yung itsura ng virus sa ilalim ng microscope. Pero itsura ng cancer ay ganyan. Medyo maganda-ganda pa po yan. Mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng cancer na mas spread na. So, sino pwede magkaroon ng HPV infection? Lalaki at babae. Hindi po totoo na ang HPV ay sakit lang ng babae. Ang cervical cancer ay sakit ng babae kasi babae naman may cervix. Pero ang mikrobyo na nagdudulot ng cervical cancer ay pwedeng palipat-lipat mula sa lalaki, sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. No? So, yun yung katotohanan doon. So, any sexually active female or male. Next, please. So, yan. Ito na. Nakikita ninyo, ang ganda kasi ng LED ng ano natin, ng setup natin today. So, kita-kita po ninyo, ano yung mga sakit na pwedeng idulot ng HPV. Ito po ay hindi pa cancer, kulugo. Diba? Alam niyo yung kulugo sa mga kamay, diba? Sa paa natin. Ngayon, ganun rin yung itsura ng kulugo sa ari ng lalaki. So, yan yung nakikita ninyo doon sa may penis ng lalaki. Pwede rin po magkaroon ng kulugo sa puwet, kulugo sa ari ng babae, at kulugo sa may lalamunan o sa bibig. No? Lahat yan, yung mga nagdudulot ng kulugo sa genital area, sa intimate parts, tsaka sa lalamunan, ang nagdudulot niyan ay genital HPV. Next, please. Okay? Pero, madalas, walang nararamdaman mga simptomas unless tinitignan niyo sa lamin. Yung ari, hindi naman, di ba, yung puwet ninyo. Hindi naman, di ba? So, minsan hindi niyo alam na meron na po kayong nagsisimulang HPV infections. Next, please. So, ang warts, oo, meron mga tumutubo. Pero ang HPV, hindi nagdudulot ng ng genital warts. Gaya ng nasabi na natin, pwede itong magdulot ng cancer or even yung tinatawag na pre-cancerous. Yung step na bago maging cancer, no? Yan yung tinatawag na pre-cancerous, pero pwede walang simptomas. Pag may cancer na kayo, nabanggit earlier na ni Ma-mention, pwedeng nagdudugo, may mabahang discharge, sakit na sa pag-ihi o pag-dumi, no? Kadalasan, nag-train ako sa PGH, alam namin kung kailan may cervical cancer patient. Kasi naaamoy namin. Pagpasok pa lang ng emergency room or ng consultation room. At yan yung dahilan kung bakit hindi sila nagpapakonsulta. Kasi nahihiya sila. No? Kaya nga, maganda na may screening. Dapat ang screening ginagawa parati para makuha ang sakit bago pa lang maging malala na, bago maging late stage. No? Next please. Okay. Parang donut. No? Okay, pero ito pa yung isang picture ng cancer ng kwelo ng matres. Ganyan yan. Parang nagnanaknak yan. Kung ma-imagine ninyo, parang isda na nabubulok. Ganyan yung amoy ng cervical cancer. No? Ito pa po yung ibang mga larawan na cancer ng ari ng lalaki. Dito sa pangalawa, cancer ng puwet, cancer sa lalamunan. Dok, bakit naman umabot tayo sa lalamunan? Nakala ko ba cervical cancer lang pinag-uusapan natin?
Hindi ko na po role ang i-explain paano umaabot ang virus doon sa lalamunan. Pero, just to say, in my next picture tayo, okay? Sige, so later, ito yon. So, pwedeng magkaroon ng genital HPV, pero yung microbiome yan, pwedeng umabot sa lalamunan and cause cancer of the head and neck or oropharyngeal cancer or respiratory papillomatosis. Parang pulugo sa lalamunan na nagdudulot ng hoarse voice. Yung parang parang paos. Hindi nga siya cancer. Pero, laging kailangan kayunin yun. Ang nagdudulot niyan, HPV. Ang recurrent respiratory papillomatosis pwedeng magkaroon sa mga baby na nananganak sa mga babaeng may HPV na hindi nila nalalaman. So madaming aspekto ng HPV na hindi pa masyadong malawak yung kaalaman natin, and thank you for the opportunity to give us the time to talk about this. Yan. So maraming cancer ang pwedeng idulot ng HPV, hindi lang cervical cancer. Cancer ng ari ng babae, puwet. Sino may puwet? Lalaki at babae, di ba? So puwet ang nagdudulot rin yan, HPV. Cancer ng kweli ng matres, genital wart. So maraming mga sakit ang dulot ng HPV. And it's supposed to be the most predominant, prevalent, sexually transmitted infection. Pero silent lang siya eh, kasi pwedeng walang mga sintomas. Okay? Ang HPV, ang cervical cancer sa Pilipinas, lagana. Approximately 8,000 Filipinas are diagnosed every year and more than half of them will die. Bakit? Late stage. Dok, wala na akong kakilala nagkaroon ng cervical cancer, pero kung may kakilala kayo, ayaw ninyong magkaroon na ng chance na magkaroon ng cervical cancer. And cervical cancer is one of only 2 cancers that can be prevented with vaccination. The other is liver cancer by having your hepatitis B vaccination. Kaya ngayong mga babies, pinapabakunahan natin. It's the second most frequent cancer among Filipinos. Nangunguna sa breast, kaya dapat kinakapal yung sarili ng suso. SSS, sa Latin ang sariling suso.